5 Flutter tips sa paggamit ng VS Code. First tip, mabilis ang pagbura ng comments or magkaka-relate na text. Una, iselect ang text o ang comment indicator. Sunod, pindutin ang Ctrl-Shift-L para ma-select din ang ibang comments o ibang text na kamukha. Tapos, pindutin na Shift-N para iselect hanggang dulo ng line ng comment. Pwede na natin burahin at save para automatic ma-apply ang formatting. Pwede rin ito gamitin sa ibang uri ng files, halimbawa sa YAML files. Gusto ko rin burahin ang mga comments na nandito. Nagayahin ko lang ang proseso kanina, kopyahin ang comment indicator at Ctrl-Shift-L. Shift-N at burahin. Save, pero kung mapapansin natin hindi nag-apply yung auto-formatting. Para ma-format ang file na ito, kailangan kong gamitin ng Alt-Shift-F at i-save. Pangalawang tip, by good practice, sinasuggest sa atin ni Dart na tanggalin na ang type kung ang variable na ginagawa natin ay local lamang. Sa mga modern code, mas mabilis basahin ang isang variable kung ito ay maikli at nakakatulong ang pagtanggal ng type upang mas makapag-focus tayo sa importanteng pangalan ng variable. Pero may times na minsan hassle kasi kailangan pa natin i-move yung cursor natin sa variable para makita kung ano ang type nito. Bilang solusyon, merong feature si VS Code na inline hits. Ctrl-Shift-P para i-open ang settings. Dagdag ang editor inlay hints katulad nito. Sa loob ng Dart clause ng ating settings. Hit save. Ngayon, makikita natin ang omitted type sa tuwing i-press natin ng Ctrl-Alt. Pangatlong tip, madalas na-encounter natin na nagsasuggest ang Flutter lint sa atin na gawin nating cons ang mga class na pwedeng lagyan nito. Nakakatulong ito in terms of performance ng app natin. May iba't ibang paraan para ito ay gawin. Una, mano-mano nating i-type ang word na cons sa harap. Pangalawa, gumamit ng quick fix kung saan lalagyan nito ng cons ang mga pwede nitong paglagyan. Pero may times din na may iba pang mas magandang way na sinasuggest si quick fix para sa atin. Dapat lang natin ilagay ang cursor sa tamang pwesto o unahan ng pwede nitong paglagyan. Sa taas ng square braces, lagyan niya ito ng cons. Pang-apat na tip, ang quick fix feature ni VS Code ay expected na lagi nating magagamit sa pagde-develop sa iba't ibang senaryo. Halimbawa, gusto kong gumawa na extracted na method para dito sa parameter ng aking class. Ito ay may event at emit na parameters at medyo mahirap tandaan. Pwede natin gawin, burahin ang buong method at palitan ito ng pangalan ng ating method na i-extract. Control dot para sa quick fix at piliin ang create method. Ang extracted na method ay ginawa na para sa atin ni VS Code at kailangan na lang natin baguhin ang ibang value base sa needs natin. Pang-limang tip, ang advantage ng run in VS Code kay run in terminal. So meron ako ditong simpleng method na naglalag ng current count value sa tuwing pipindutin ang increment button. Bukan muna natin i-run siya gamit si VS Code. Una, pinapakita sa console ang output ng log sa loob ng my method. Pangalawa, sa tuwing may changes akong ginawa sa code, automatic itong na-apply sa ating device kasabay ng pag-save o Ctrl-S. Subukan naman natin itong i-run gamit ang terminal.
Kung mapapansin, ang value ng counter ay nagbabago pero wala namang logs na napapakita sa atin sa terminal. At kapag ako ay may binago sa code, hindi nito automatically ina-apply ang updates kasabay ng save. Kailangan ko pang i-enter ang R para ma-reload at i-apply sa device.